Ano po ang nakikita ninyong magiging impact nung magkakasunod ho na pagbibitiw ng mga opisyal ng Independent Commission for Infrastructure? Si Mayor Magalong and then later on si former Secretary Singson, and here comes another one na si Commissioner Fajardo. So sa tingin po ninyo, anong posibleng impact nito? Nanganganib po yung mismong existence ng ICI. Ano po? Kasi under Executive Order number 94, tatlo po ang regular members ng commission. Isang chairperson, tsaka dalawang regular members. At nag-resign na nga po yung dalawang members. Ang natitira na lang is the chairperson, si Chairperson Andy Reyes. So paano pa po makakapag-perform ng function ng kanyang mandato ang komisyon na yan kung mag-isa na lang po? Because it was meant to be a commission, a collegial body. Tatlo po sila. Hindi po pwedeng one-man commission lang po yan. At kahit nga po nandyan pa yung executive director at nandyan rin yung special advisor, yung executive director si Brian Hosaka, and then yung special advisor si Azurin, pero hindi po sila regular members of the commission. 3-member commission po yan. So now that the other member has also resigned, just like Secretary Babe Singson, so what commission are we talking about here? So malaking epekto po yan sa continued existence of the ICI unless mag-appoint ng 2 new regular members ang Pangulo. Pero bakit ho mag-appoint ng dalawang regular members na ang dapat pong maging solusyon yan ay palitan na po ng mas makapangyarihan, mas independent, mas transparent, yung talagang mas may malinaw na institutional powers, effective powers na komisyon. Yan nga po yung sinusulong namin sa House na Independent Commission Against Infrastructure Corruption, yung ICAIC, at yung counterpart naman na panukalang batas sa Senado, yung IPC, Independent People's Commission. At nagtataka nga po kami kung bakit ilang linggo na ang nakakaraan na nakapasa na po yan at the committee level. Yung joint substitute bill ay nakapasa na po nung November 13 at nakapending na po yan sa Appropriations Committee nung November 14 pa po, ay hindi na po gumalaw mula noon. Do sana po, more than 3 weeks na po yung nakalipas, sana po by now, if only na i-refer ka agad yan sa Rules Committee, at yung Rules Committee naman po ay na-forward na rin po yan sa plenary for second reading, for deliberations, for debates, and finally for third reading, ay sana po meron na po tayong ganung batas na creating this independent commission na mas merong kapangyarihan, merong budget na mas sufficient na resources at manpower. So ngayon, ito na. Ano ito? It creates a great void dito sa ongoing efforts dito sa investigasyon.